Isang taos-pusong pagbati sa inyo. Ito po ang kwentong puso. Para kay Alona, ang bawat araw ay isang laban. Isang laban para sa dignidad, para sa pangarap, at higit sa lahat, para sa dalawang anak na siyang lakas at buhay niya. Sa isang mundong madalas ay maramot, ang tanging yaman niya ay ang tibay ng kanyang puso. Ngunit paano kung ang tibay na yon ay susubukin ng isang tadhanang hindi niya inasahan? At ang pagsubok na yon ay magsisimula hindi sa isang sigaw sa kalye, kundi sa isang malamig na tunog ng martilyo na pupukpok sa kanyang kinabukasan. Ang desisyon ng korte ay pinalna. Ang lupa ay iginagawad sa korporasyon. Tatlong malalamig na pukpok ng martilyo. Parang nabingi si Alona. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang kabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lupang iyon, hindi lang basta lupa. Dito niya itinaguyod ang kanyang mga anak na sina Mira at Bunso. Bawat pako sa dingding, bawat halamang itinanim sa paso, lahat ay may bakas ng kanyang pawis at luha. Ang maliit na barong-barong na iyon ang kanilang palasyo. Ngayon, sa isang iglap, abo na ang lahat. Bakit? Tanong niya sa sarili, habang nanlalamig ang kanyang mga kamay. Saan ako nagkamali? Hindi na niya matandaan kung paano siya nakalabas sa korte. Ang alam lang niya, kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang umuwi sa mga anak niya na may ngiti sa labi, kahit na ang nangiting iyon ang pinakamabigat na kasinungalingang bubuhatin niya. Nanay, nandito na po kayo, sa lubong ni Mira, ang kanyang panganay na 8 taong gulang. Sa likod nito ay si Bunso, 5 taong gulang, na agad yumakap sa kanyang mga binti. Pinilit ni Alona ang isang ngiti. Oo, anak. Nagluto ba kayo ng tita Tess nyo? Opo, adobo, masayang sagot ni Mira. Habang kumakain sila sa maliit na lamesa, pinagmamasdan ni Alona ang bawat sulok ng kanilang tahanan, ang mga drawing ni Mira na nakadikit sa pader, ang mga laruan ni Bunso na nakakalat sa sahig. Paano niya sasabihin sa kanila na kailangan na nilang iwanan ang lahat ng ito? Sa loob ng 24 na oras, kailangan na nilang umalis. Gabi. Malakas ang buhos ng ulan, tila nakikidalamhati sa kanya. Nagising si Alona sa mahinang ubo ni Bunso. Nang hipuin niya ang noo nito, nag-init ang buong katawan niya sa kaba. Nilalagnat ang anak niya, mataas ang lagnat. Mira anak, bantayan mo muna ang kapatid mo ha. Bibili lang si nanay ng gamot. Mahinang sabi niya. Walang payong, walang kapote. Sinalubong ni Alona ang malakas na ulan. Ang tanging nasa isip niya ay ang gamot para kay Bunso. Pagdating sa maliit na sari-sari store sa kanto, nanginginig niyang inabot ang mga huling barya sa kanyang bulsa. Aling nena, pabili po ng paracetamol. Naku Alona, 10 piso isa yan, sabi ng matanda. Binilang ni Alona ang kanyang pera, 9 piso. Diyos ko! Bulong niya, ramdam ang hiya at pagkagapi. Kulang po ng piso. Pasensya na, Alona. Habang nakatayo si Alona sa gitna ng ulan, hindi alam ang gagawin. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng tindahan. Bumukas ang bintana sa likuran. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana ang nakatingin sa kanya. Ang muka ay malamig at walang emosyon. Hindi nagsalita ang lalaki. Itinuro lang nito ang gamot at isang malaking lata ng gatas sa tindera. Inabot nito ang 1,000 piso. Keep the change, sabi ng lalaki sa tindera, bago ibinaling ang tingin kay Alona. Nakatitig lang si Alona, hindi makapaniwala. Salamat po sir, babayaran ko po kayo. Pinutol ng lalaki ang kanyang sasabihin. Malamig ang boses nito. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagbibigay ng limos.
Inabot nito sa kanya ang isang maliit at matigas na papel, isang business card, Rafael Ilustre, CEO, Ilustre Holdings. Napatingin si Alona mula sa card pabalik sa mukha ng lalaki. Ang mga mata nito ay mapanuri, tila binabasa ang kanyang buong pagkatao. Huminga ng malalim si Alona, itinikom ang kamao. May dignidad po kami, sir. Hindi kami namamalimos. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael Ilustre. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Talaga ba? Sabi nito. Ang boses ay puno ng pagdududa. Hihintayin ko kung paano mo babayaran ang utang mo gamit ang dignidad na sinasabi mo. At sa pag-alis ng sasakyan, naiwan si Alona sa gitna ng ulan. Hawak ang gamot, ang gatas, at ang business card na parang isang malamig na pangako o isang mapanuring sumpa. Kinabukasan, hawak ni Alona ang business card. Tinititigan niya ang pangalang Rafael Ilustre. Isang tawag lang, marahil ay malulutas ang lahat ng kanyang problema. Isang tawag lang at hindi na niya kailangang mag-alala kung saan sila pupulutin bukas. Pero kasabay ng pag-iisip na yon ay ang alaala ng mga mata ng lalaki. Malamig, mapanuri, tila sinasabing lahat ng tao ay may presyo. Mariin niyang itinikom ang kanyang palad, nilukot ang card sa loob nito at itinapon sa basurahan. Hindi siya tatawag. Hoy babae, anong drama yan? Nakatulala ka dyan? Pumasok si Tess, ang kanyang kapitbahay, at matalik na kaibigan, na may dalang isang mangkok ng mainit na kanin. Si Tess ang tipo ng kaibigan na mas maingay pa sa alarm clock, pero laging unang dumarating sa oras ng kagipitan. Wala, Tess. Iniisip ko lang kung saan tayo magsisimula. Sagot ni Alona. Pinipilit itago ang bigat sa kanyang dibdib. Anong saan? E di sa pag-iimpake. Sabi ni Tess sabay lapag ng kanin sa lamesa. Tumawag na ako kay Mang Carding. Papahiramin niya tayo ng karitela. Huwag kang mag-alala. May nakita na akong pwedeng lipatan. Maliit nga lang, pero mas malinis pa sa budhi ng mga buwaya sa gobyerno. Halika na, kumain muna kayo. Sa tulong ni Tess, nagsimula silang mag-impake. Bawat gamit na inilalagay ni Alona sa kahon ay may kasamang alaala. Ang maliit na upuan kung saan unang natutong umupo si Bunso. Ang pader kung saan niya sinusukat ang taas ni Mira bawat taon. Mabigat pero kailangan. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City, nakaupo si Rafael Ilustre sa isang mahabang conference table. Ang paligid niya ay salamin, bakal at katahimikan. Sa harap niya mga executive na naguulat tungkol sa milyon-milyong pisong transaksyon. Pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Pasimple niyang sinilip ang kanyang telepono sa ilalim ng lamesa. Walang missed call, walang text. Sir, Mr. Ilustre? Tanong ng isang vice president. Proceed. Malamig na sagot ni Rafael. Hindi inaalis ang pagkakatitig sa screen ng telepono. Ilang araw na ang lumipas. Hindi pa rin tumatawag ang babae. Nakakabaliw. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. Sanay siyang sinusunod. Pero ang babaeng yon, sa gitna ng kawalan, ay may tapang na baliwalain siya. Sino ba siya sa akala niya? Pagkatapos ng meeting, pumasok ang kanyang executive assistant. Sir, confirmation lang po para sa flight ni Mrs. Cecilina Vergara mula Singapore next week. Ipapabook ko na po ba ang dinner reservation sa dati? Tumingin si Rafael sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na parang mga bituing hindi maabot. Cancel it, Ricardo, at huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalan niya sa akin. Yes, sir. Mabilis na sagot ni Ricardo at tahimik na lumabas. Naiwan si Rafael sa malamig na opisina. Ang yaman niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay parang walang kwenta. Isang malaking hawla na gawa sa ginto. Sa maliit at masikip na kwartong nilipatan nila Alona,
Sinisikap niyang gawing tahanan ang bago nilang tirahan. Mababa ang kisame at madilim, pero sapat na para sa kanila. Nanay, tignan mo po, sabi ni Mira. Iwinawagayway ang isang papel. Kinuha ito ni Alona. Isang drawing, isang lalaking may malaking kotse. Ang mukha ng lalaki ay guhit-guhit sa galit. May makakapal na kilay. Sino to, anak? Natatawang tanong ni Alona. Si Tito Mystery po, yung nagbigay sa atin ng gatas, sagot ni Mira. Pero parang laging galit siya. Nay, hindi po ganyan ang mga anghel. Niyakap ni Alona ang anak. Sa gitna ng lahat, ang inosenteng pananaw ng kanyang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Para mabuhay, doble kayod si Alona. Labandera sa umaga at sa hapon hanggang gabi, namumulot siya ng mga bote at plastik para ibenta sa junk shop. Bawat sentimong kinikita niya ay pinahahalagahan niya. Mahirap, pero kanya. Ilang linggo na ang nakalipas. Isang gabi, habang nagtutulak si Alona ng kanyang kariton na puno ng kalakal, muling bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa, pagod, at giniginaw. Pero hindi siya huminto. Hindi niya alam, sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakatago sa dilim, may isang pares ng matang nakamasid sa kanya. Hindi na matiis ni Rafael Ilustre ang katahimikan. Kailangan niyang makita, kailangan niyang malaman kung sumuko na ba ang babaeng iyon. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi isang babaeng talunan. Nakikita niya si Alona, itinutulak ang mabigat na kariton laban sa hangin at ulan. Basa ang damit, magulo ang buhok, pero ang kanyang mukha, walang bakas ng pagkagapi. Ang nakita niya ay determinasyon, isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam si Rafael ng isang bagay na higit pa sa pagkainis, paghanga. Lumipas ang ilang araw, hindi na muling nagpakita si Rafael. Naisip ni Alona na marahil ay nagsawa na ito sa pagmamasid sa kanya. Mas mabuti na rin, sabi niya sa sarili. Tahimik ang kanyang buhay. Mahirap, pero payapa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bote sa kanyang kariton, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba si Rafael Ilustre, suot ang isang simpleng polo shirt, pero ang tindig ay pangmayaman pa rin. Alona, sabi nito, ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Mr. Ilustre, ganting bati ni Alona, ramdam ang kaba. Pinunasan niya ang marumi niyang kamay sa laylayan ng kanyang duster. I have a business proposal for you, sabi ni Rafael. Inilahad ang isang folder. Nagduda si Alona. Anong business? Nakikita ko ang pagsisikap mo. Patuloy ni Rafael, tila hindi pinapansin ang kanyang pag-aalinlangan. Pero ang pagkakalkal ng basura ay hindi sustainable. I will invest in a small coffee cart for you. Lahat ng gamit, pati pwesto. It's a loan. May maliit na interest. You will pay me back kapag kumikita ka na. Natahimik si Alona. Isang pautang, hindi limos. Isang pagkakataon, isang paraan para tanggapin niya ang tulong nang hindi isinusuko ang kanyang dignidad. Masyadong maganda para maging totoo. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong niya. Hinahanap ang tunay na motibo sa mga mata nito. Let's just say, I'm a businessman. I see potential. I invest. Sagot ni Rafael. Ang mga mata ay hindi pa rin mabasa. Nasa iyo na kung tatanggapin mo o hindi. Gabi na. Hindi makatulog si Alona. Sa isang tabi ay ang takot sa utang na loob. Isang malaking utang na loob sa isang taong hindi niya kilala. Sa kabilang tabi, ang mukha ng kanyang mga anak. Ang pagkakataong mabigyan sila ng mas magandang buhay kahit kaunti. Walang libre sa mundo, Alona, sabi ni Tess nang ikwento niya ito. Baka mamaya, katawan mo ang kabayaran dyan. Tess naman, saway ni Alona, pero may bahid ng takot sa kanyang puso.
Basta mag-iingat ka, sabi ni Tess. Pero kung ako sa'yo, kumpara naman sa mga bata, susubukan ko. Basta laging bukas ang mata mo. Kinabukasan, buo na ang loob ni Alona. Tinanggap niya ang alok. At doon nagsimula ang kape ni Mira. Isang maliit na sidecar na nakakabit sa bisikleta. Pininturahan ng matingkad na kulay. May maliit na stove, mga garapo ng kape at asukal, at isang cooler para sa yelo. Sa harap, isang maliit na signboard na sulat kamay ni Mira. Kape ni Mira, ang kape na may puso. Ang bawat tasa ng kape na tinitimpla ni Alona ay may kasamang ngiti. Mabilis na naging paborito ng mga tricycle driver, mga construction worker, at mga dumadaan ng kanyang maliit na pwesto. Hindi lang dahil sa masarap na kape, kundi dahil sa init ng kanyang pakikitungo. Isang hapon, habang abala siya sa pagtitimpla, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Pabili nga ng isang kapeng matapang, sabi ng boses. Napatingala si Alona. Si Rafael, nakatayo sa harap niya, nakatingin sa signboard. Kape ni Mira? Tanong nito. Paborito po kasi niya ang amoy ng kape. Nahihiyang sagot ni Alona habang nagtitimpla. Inabot niya ang tasa kay Rafael. Tinikman ito ni Rafael. Humigop siya. At sa paghigop na yon, nakita ni Alona ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati sa mukha nito. Isang ngiti. Hindi isang nangisi, hindi isang sarkastikong nangiti, isang ngiting totoo. Masarap, sabi nito. Mas masarap pa sa kape sa opisina ko. Sa sandaling iyon, gumaan ang pakiramdam ni Alona. Marahil, hindi naman pala masama ang taong ito. Habang umiinom ng kape si Rafael, biglang nagring ang telepono niya. Lumayo ito ng kaunti para sumagot. Tita. Yes, I'm busy. Hindi, wala ako sa opisina. What? No, I'm not wasting my time. It's an investment. Hindi, tita. Hindi ito katulad ng dati. Please, I have to go. Narinig ni Alona ang inis sa boses ni Rafael. Nang ibaba nito ang telepono, nawala na ang nangiti sa mukha nito. Bumalik ang dating lamig. Inilapag nito ang bayad sa lamesa at tumalikod na. Mr. Illustre, habol ni Alona. Salamat po. Tumangulang si Rafael at sumakay na sa kanyang sasakyan. Habang pinagmamasdan ni Alona ang papalayong sasakyan, isang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Sino ang kausap nito? Anong ibig sabihin ng hindi katulad ng dati? Bago pa niya masagot ang mga tanong sa kanyang isip, isa na namang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang coffee cart. Dahan-dahang bumaba ang bintanang tinted. Sa loob, isang babaeng nakasuot ng malaking itim na salamin ang nakatitig sa kanya. Ang mga labi nito ay manipis at pula. Ang tingin nito, mula ulo hanggang paa, ay matalim at mapanuri. Hindi niya kilala ang babae, pero sa paraan nito tumingin, alam ni Alona, ito ay isang babala. Hindi pa man nakakabawi ng hininga si Alona, ang babae sa kotse ay nagsalita na. Ang boses nito ay kasing kinis ng perlas, pero kasing talim ng bubog. So, ikaw pala si Alona, sabi nito. Tinatanggal ang kanyang salamin. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao niya. I'm Selena Vergara, Rafael's fiancé. Fiancé. Ang salitang yon ay tumusok sa puso ni Alona na parang isang karayom. Pinilit niyang maging kalmado. Hindi ko po alam. Mahina niyang sagot. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Selena. Of course you don't. Ang mga katulad mo ay magaling magpanggap na inosente. Just a piece of advice. Huwag kang masyadong umasa. Rafael gets bored easily. Hindi na nakasagot si Alona. Itinaas ni Selena ang bintana ng kotse at mabilis itong umalis. Nag-iwan ng alikabok at ng bigat sa dibdib ni Alona. Kinagabihan, dumaan si Rafael sa coffee cart. Masaya niyang ibinalita na tumataas ang benta pero hindi niya magawang ngumiti. May problema ba?
Tanong ni Rafael, napansin ang kanyang pananahimik. Nagpunta dito ang fiancé mo kanina. Diretsyong sabi ni Alona. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Rafael na agad napalitan ng inis. Ex-fiancé, Alona. Matagal na kaming tapos. Pero hindi yun ang sinabi niya. Huminga ng malalim si Rafael. It's complicated. Look, may party ang pamilya niya this weekend. A welcome back party for her. Gusto kong sumama ka sa akin. Ano? Halos mabulunan si Alona. Bakit ako sasama? Hindi ako bagay doon, Rafael. That's the point, sabi ni Rafael. Ang mga mata ay seryoso. Gusto kong makita nila kung sino ang pinipili ko. Please, Alona, you won't be alone. Kasama mo ako. Pumayag si Alona, kahit na ang buong katawan niya ay sumisigaw ng pagtutol. Dumating ang gabi ng party. Suot ni Alona ang pinakasimpleng bestida na hiniram niya kay Tess. Habang papasok sila sa malaking mansyon, ramdam niya ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. Mga bulungan, mga tinging mapanghusga. Bago sila umalis ng bahay kanina, inabutan siya ni Mira ng isang maliit na bato. May nakaguhit itong nangiti. Para hindi po kayo matakot, nanay. Bulong ng anak niya. Hawak niya ngayon ang batong yon sa kanyang palad. Mahigpit. Na parang yon ang tanging kumakapit sa kanya sa dagat ng mga taong hindi niya kauri. Sa gitna ng party, nagpaalam si Alona na magpupunta sa banyo. Paglabas niya, naghihintay si Selena sa labas. May hawak na 2 kopita ng champagne. Nag-i-enjoy ka ba sa mundo namin? Tanong ni Selena, isang pekeng ng ngiti ang nasa labi ni. Sana hindi na lang ako pumunta. Tapat na sagot ni Alona. Alam mo, ganyan din si Rafael dati. Sabi ni Selena, ang boses ay tila nagkwekwento. Mabait, mapagbigay, pero mag-ingat ka. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Tinanong mo na ba siya kung bakit ako umalis papuntang Singapore? Hindi nakasagot si Alona. Biglang nagbago ang anyo ni Selena. Nawala ang nangiti. Dahil sa huli, pipiliin niya pa rin ang pamilya niya. Ang pera, ang kapangyarihan, at ang mga taong tulad mo, disposable. Bumalik sila sa party, at doon, sinimulan ni Selena ang kanyang plano. Tinaasan niya ang kanyang boses para makuha ang atensyon ng lahat. Everyone, sigaw niya, itinaas ang kanyang kopita. I want to propose a toast para sa pinakabagong charity work ni Rafael Ilustre. Lahat ng mata ay napunta kay Alona. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Look at her. Patuloy ni Selena, lumalakad palapit sa kanya. Hindi ba't kahanga-hanga? Isang pobreng ina, ginagamit ang mga anak para makaahon sa kahirapan. A very smart move, I must say. Napakaswerte ng mga anak mo sa'yo, Alona. Siguradong maganda ang kinabukasan nila. Sa yaman ng mapapangasawa mo, bawat salita ay isang sampal. Isang sampal sa kanyang pagkatao. Isang sampal sa kanyang pagiging ina. Nanginginig ang kamay ni Alona. Nanlalabo ang kanyang mga mata sa luhang pinipigilan. Ito ang hiya. Ang kahihiyang unti-unting dumudurog sa kanya. Nang akmang magsasalita si Alona para ipagtanggol ang sarili, isang kamay ang humawak sa kanya. Si Rafael. Tumayo ito sa tabi niya. Hinarap si Selena at ang lahat ng bisita. Ang mukha niya ay kalmado, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Tapos ka na, Selena? Malamig niyang tanong. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Alona. Itinaas ito para makita ng lahat. Hindi niya ako ginagamit. Mariing sabi ni Rafael. Ang boses ay malinaw at matatag. Siya ang nagturo sa akin na may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Selena. At para malinaw sa lahat, ang engagement natin, Selena, ay opisyal nang tapos. Ngayon din. Nalaglag ang kopita mula sa kamay ni Selena, nabasag sa sahig. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Tanging ang tunog lang ng nabasag na salamin ang maririnig.
Isang perpektong simbolo ng nasirang gabi at ng isang digmaang ngayon palang nagsisimula. Ang kahihiyan ay mabilis na naging purong galit. Sa loob ng marangyang kotse, nanginginig si Selena, hindi sa takot, kundi sa puot. Ang pangalang Selena Vergara na dating sinasamba, ngayon ay naging katatawanan sa isang gabi. At lahat, dahil sa isang babaeng basahan, hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa Forbes Park, sa mansyon ng kanyang tita Victoria, ang kapatid ng kanyang ama, ang matriarka ng kanilang angkan. Nakaupo si tita Victoria sa kanyang antigong silya, humihigop ng tsaa, kalmado sa gitna ng unos na dala ng kanyang pamangkin. He chose her over me. Sa harap ng lahat, tita. Humahagulgol si Selena. Ibinaba ni tita Victoria ang tasa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Tumigil ka sa pag-iyak, Selena. Hindi yan ang paraan ng mga Vergara. Pero tita, ang kahihiyan. Ang kahihiyan ay panandalian lang. Ang legasya, ang pangalan, ang yaman. Yan ang pangmatagalan. Matigas na sabi ni tita Victoria. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pamilya. Sa apelyido, ang babaeng yon ay hindi lang banta sa iyong pride. Banta siya sa ating lahat. Tumayo si tita Victoria at tumingin sa bintana. Kung gusto mong mabalik sa iyo si Rafael, kailangan nating tanggalin ang sagabal. Kailangan nating ipakita sa kanya na ang isang basahan ay mananatiling basahan, kahit pa balutan mo ng ginto. Kinabukasan, maliwanag ang sikat ng araw. Masigla ang benta sa kape ni Mira. Nagpapasalamat si Alona sa puso niya para sa tapang ni Rafael dahil sa ginawa nito, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hoy Alona! Mukhang in love ang lola mo! Tukso ni Tess habang bumibili ng kape. Tumigil ka nga dyan! Natatawang saway ni Alona. Trabaho lang to. Pero ang kanilang tawanan ay biglang naputol. Isang puting van ng munisipyo ang huminto sa tapat nila. Bumaba ang 3 unipormadong lalaki, mga city ordinance officer na may mga aroganteng itsura. Magandang hapon po, sabi ng pinuno ng mga ito. Tinitignan ang coffee cart ni Alona mula ulo hanggang paa. May reklamo kaming natanggap. Obstruction daw itong pwesto mo. Pero sir, may permit po ako. Kalmadong sagot ni Alona. Kinukuha ang papel mula sa kanyang kahon. Tiningnan lang ng lalaki ang permit at iwinagayway. Temporary permit lang ito. At kahit may permit ka, kung nakakaabala ka sa daan, pwede naming kumpiskahin yan. Hindi po ako nakakaabala. Dito lang po ako sa gilid. Giit ni Alona. Ramdam ang panggigipit. Aba't sumasagot ka pa? Sigaw ng lalaki. Ilabas nyo na yan. Kumpiskahin ang kariton. Nagsimulang kumilos ang 2 pang lalaki. Nag-umpisa nang magpanik si Alona, pero bago pa nila mahawakan ang cart, isang malakas na boses ang pumagitna. Hoy! Anong karapatan niyong manggipit ng maliliit na negosyante dito? Si Tess, nakapamiwang, matapang na humarang sa kanila. Huwag kang makialam dito, Ale, sabi ng officer. Anong huwag makialam? Teritoryo ko to. Sigaw ni Tess. Agad namang nagsilapitan ng iba pang mga nagtitinda at tricycle driver. Oo nga, walang ginagawang masama si Alona. Sigaw ng isang matandang nagtitinda ng banana queue. Subukan niyong galawin yan, makakatikim kayo sa amin. Banta ng isang driver. Naging isang pader ng mga tao ang paligid ng coffee cart ni Alona. Napalunok ang mga officer. Hindi nila inaasahan ang ganitong pagkakaisa. Nagkatinginan sila at sa huli, nagpasya ang kanilang pinuno na umatras. Sige, palalampasin namin ito ngayon. Sabi nito, dinuduro si Alona. Pero babalik kami. Nang makaalis na ang van, napaupo si Alona sa isang tabi, nanginginig. Niyakap siya ni Tess. Huwag kang matakot. Nandito kami. Sa gabing iyon, sa isang tahimik na opisina ng isang mamahaling law firm,
Nakikipag-usap si Tita Victoria sa isang abogado. Nahanap mo na ba? Tanong niya. Tumango ang abogado. Opo ma'am, may butas sa mga papeles niya. Isang maliit na detalye mula sa nakaraan niya. Pwede nating gamitin to laban sa kanya. Isang bagay na siguradong ikahihiya niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Tita Victoria. Kinabukasan, habang naglilinis si Alona ng kanyang cart, isang lalaking nakauniporme ng barangay ang lumapit sa kanya. May dalang isang brown envelope. Para po kay Alona Santos. Kinakabahang kinuha ito ni Alona. Dahan-dahan niyang binuksan. Isang opisyal na sulat. Mula sa Business Permit and Licensing Office, ang mga salita ay formal at nakakatakot. Dahil sa mga reklamong natanggap at sa pangangailangang magsagawa ng masusing pagsusuri, ang inyong pansamantalang permit sa pagnenegosyo ay kasalukuyang binabawi, revoked, hanggang sa susunod na abiso. Sa ilalim ng sulat, isang malaking pulang selyo ang nakatatak. Pinal, opisyal, para itong martilyo na muling pumukpok sa kanyang kinabukasan. Ngayon, hindi na lang ito panggigipit sa kalye. Ang kalaban niya ay ang sistema na. Ang balita ay mabilis na kumalat sa maliit nilang komunidad. Sa isang iglap, bumalik ang permit ni Alona. Grabe ang koneksyon ng boyfriend mo, Day, biro ni Tess. Sana all. Ngumiti lang si Alona, pero sa loob-loob niya, may bumabagabag sa kanya. Masaya siyang makakapagtinda na ulit. Pero ang paraan ng pagkakabalik nito, parang may mali. Parang hindi kanya ang tagumpay. Kinahapunan, dumating si Rafael, may dalang ngalang ngiti. See? Problem solved. Sabi ko sa'yo, ako ang bahala. Salamat Rafael, sabi ni Alona, hindi makatingin ng diretsyo. Pero, hindi ganito ang gusto ko. Nawala ang nangiti ni Rafael. Anong hindi ganito? The permit is back. You can work again. Isn't that what you wanted? Ang gusto ko, labanan ito ng tama. Paliwanag ni Alona. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Gusto kong patunayan na wala akong ginagawang masama. Hindi dahil tinawagan mo kung sino man ang tinawagan mo para ayusin ang lahat. Alona, be practical. Giit ni Rafael, ang tono ay may halong pagkadismaya. This is how the world works. They are using their power against you, so I used mine to level the playing field. Paano ka lalaban ng patas sa isang madayang kalaban? Sa mundo mo, siguro ganyan, sagot ni Alona. Tumulo na ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Pero sa mundo ko, ang dignidad ko na lang ang meron ako. At sa ginawa mo, parang binili mo na rin yon para sa akin. Natahimik si Rafael. Ang mga salita ni Alona ay tumama sa kanya na parang sampal. Hindi siya nakasagot. Puno ng frustrasyon. Tumalikod siya at umalis. Ito ang unang beses na nagtalo sila. Naiwan si Alona na umiiyak sa tabi ng kanyang coffee cart. Gulong-gulo ang isip. Nagpapasalamat siya, pero kasabay noon, pakiramdam niya ay lalo siyang nabaon sa utang na loob. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, may kumatok sa pinto ng kanilang maliit na kwarto. Nagulat si Alona nang makita si Rafael na nakatayo sa labas. Walang nagsalita. Pumasok si Rafael sa masikip nilang espasyo. Tumingin siya sa paligid, sa mga damit na nakasampay, sa mga drawing ni Mira sa pader, sa dalawang bata na magkayakap sa isang maliit na banig. Umupo siya sa isang maliit na plastik na bangko na tila napakalaki niya para doon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alona ang isang Rafael na hindi CEO, hindi bilyonaryo, isang Rafael na mukhang nalilito. Pasensya ka na kanina, basag ni Alona sa katahimikan. Umiling si Rafael. No, ako ang dapat mag-sorry, sabi nito. Ang boses ay mahina. I didn't understand. Tumingin ito sa mga natutulog na bata. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ito tungkol sa coffee cart. Ito ay tungkol dito. Tungkol sa kanila.
at sa mundong gusto mong ibigay sa kanila. Naramdaman ni Alona ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa wakas, may isang taong nakaintindi. Tumango siya at sa katahimikan ng gabing iyon, isang mas malalim na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Kinabukasan, mas gumaan ang pakiramdam ni Alona. Nagpunta si Tess para tumulong mag-ayos ng mga gamit niya. Alam mo, yang mga bergara na yan, sabi ni Tess habang nagpupunas ng mga tasa. May narinig akong chismis dyan dati. May malaki daw na iskandalo yan, years ago. Nakalimutan ko na kung ano, pero grabe daw yon. Muntik na silang malugi. Pasalamat sila sa mga ilustre. Hindi na masyadong pinansin ni Alona ang sinabi ni Tess. Ang mahalaga ay ang ngayon, may pag-asa ulit. Maaga siyang nagtungo sa pwesto niya, mas maaga kaysa dati. Mula sa malayo napansin niyang tila may mali sa kanyang cart. Nakatagilid ito. Habang papalapit siya, nanlamig ang buong katawan niya. Ang dalawang gulong ng kanyang cart ay flat. Halatang sinadya ang pagkakahiwa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano na siya makakapagtinda? Sino ang may gawa nito? At sa kanya nakita? Isang maliit na piraso ng papel na nakasuksok sa rayos ng gulong. Kinuha niya ito. Ang sulat ay magaspang at puno ng galit. 2 salita lang. Simula pa lang ito. Nanginginig na tinawagan ni Alona si Rafael. Ilang minuto lang, dumating ito. Ang mukha ay mas madilim pa sa ulap ng paparating na bagyo. I will handle this, mariin niyang sabi. Paano? Tanong ni Alona. Ang boses ay basag. Hindi natin alam kung sino sila. Alam natin, Alona. Alam na alam natin. Sagot ni Rafael. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan para ayusin ang cart. Nag-report sila sa pulis, pero halata sa kilos ng mga ito na hindi sineseryoso ang kaso. Vandalism lang yan, ma'am. Maraming ganyan dito. Pero ang atake ay hindi natapos doon. Nagsimula ang isang bagong uri ng giyera, isang mas marumi at mas masakit. Isang araw, ipinakita ni Tess kay Alona ang kanyang cellphone. Isang sikat na gossip blog. Ang headline, Billionaire CEO na bigani sa drama ng isang single mom. Walang pangalan, pero ang mga detalye ay malinaw. Isang ambisyosang ina mula sa squatters area na ginagamit ang kahirapan para umakyat sa lipunan. Ang artikulo ay puno ng mga salitang tulad ng gold digger, playing the victim, at gamit ang mga anak bilang pain. Walang hiya sila, gigil na sabi ni Tess. I-report natin to. Pero huli na. Ang lason ay kumalat na. Nagsimulang maramdaman ni Alona ang pagbabago sa kanyang paligid. Ang mga kapitbahay na dati ay bumabati sa kanya, ngayon ay umiiwas ng tingin. Ang mga suki niya sa kape, may mga bumibili pa rin, pero may mga bago nang bumubulong pagtalikod niya. Grabe, galing dumiskarte. Kawawa naman si Mr. Ilustre, mukhang nauto. Bawat bulong ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang hiya ay bumabalot sa kanya. Ikinukulong niya ang sarili sa kanilang kwarto pagkatapos magtinda. Ayaw na niyang lumabas. Ayaw na niyang harapin ang mga mapanghusgang mata ng mundo. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa labas ng kanilang pinto, narinig niya ang 2 kapitbahay na nag-uusap sa di kalayuan. Naku Marites, mahirap na talaga ang buhay ngayon. Kailangan maging praktikal. Praktikal o desperada? Iba na yan, Day. Pumatol sa lalaking may fiancé na. Hindi na niya natiis. Pumasok siya sa loob, humahabol ng hininga, na parang hindi na siya makahinga sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating mula sa taong hindi niya inaasahan. Nanay, tanong ni Bunso, ang kanyang bunsong anak, habang naglalaro ito sa sahig. Bakit po sabi ni Aling Marites, masama daw kayo? Natigilan si Alona. Tumingin siya sa inosenteng mukha ng kanyang anak.
Paano niya ipapaliwanag ang kasamaan ng mundo sa isang 5 taong gulang? Yumuko siya at niyakap ng mahigpit si Bunso. Isinubsob ang mukha sa buhok nito para itago ang mga luhang bigla na lang bumuhos. Wala siyang maisagot. Sa opisina ni Rafael, ang galit niya ay ginawa niyang aksyon. "Ricardo," sabi niya sa kanyang assistant sa telepono, "I want a full background check on the Vergara family's finances. Hindi yung nasa public records lang. I want everything. Hidden debts, failing businesses, mga pautang na hindi nababayaran. Lahat." "Yes, sir. Right away." Sagot ni Ricardo. Alam ni Rafael na hindi sapat ang depensa. Kailangan niyang umatake. At para umatake, kailangan niya ng bala. Gabi na. Tahimik na umiiyak si Alona. Sa isang sulok, sinisiguradong tulog na ang mga anak niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Kinakabahang sinagot niya ito. "Hello? Mrs. Alona Santos?" Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal at malamig. "Opo, sino po ito?" "Ako po si Mrs. David, ang guidance counselor mula sa eskwelahan ni Mira." Biglang kinabahan si Alona. "Bakit po? May problema po ba kay Mira?" "Wala naman sa bata, Mrs. Santos," sabi ng counselor, "pero tumatawag ako dahil nakatanggap ang opisina ng principal ng isang anonymous complaint." "Reklamo po? Tungkol saan?" Huminga ng malalim ang counselor bago magpatuloy. "May nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa posibleng hindi matatag na pamumuhay na kinalalakihan ni Mira." Nabitawan ni Alona ang kanyang telepono. Hindi na lang ang kanyang negosyo, hindi na lang ang kanyang pangalan. Ngayon, ang pagiging ina niya na ang inaatake. At ang mga anak niya, ang tanging yaman niya sa mundo, ay nasa panganib na. Hindi matatag na pamumuhay. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alona na parang isang sirang plaka. Paulit-ulit. Nakakabingi, nakakabaliw. Lahat ay kaya niyang tiisin. Ang gutom, ang pagod, ang pangungutya. Pero ang isiping baka kunin sa kanya ang mga anak niya, iyon ang isang bagay na dudurog sa kanya ng pira-piraso. Kinabukasan, hindi na siya nagtinda. Ang tanging ginawa niya ay titigan sina Mira at Bunso. Kinakabisado ang bawat ngiti, bawat tawa, na para bang iyon na ang huling pagkakataon. Napuno siya ng isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang takot na umaagnas sa kanyang kaluluwa. "Kasalanan ko ito," sabi niya sa sarili. "Kung hindi ako naging marupok, kung hindi ko tinanggap ang tulong ni Rafael, hindi sana mangyayari ito." Ang pagdating ni Rafael sa buhay nila ay hindi isang biyaya, isa itong sumpa. Nang dumating si Rafael ng hapong yon, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinalubong siya ni Alona ng isang pader ng yelo. "Alona, anong nangyari? Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko?" tanong ni Rafael. "Umalis ka na," malamig na sabi ni Alona, hindi tumitingin sa kanya. "What? Anong sinasabi mo?" "Umalis ka na sa buhay namin, Rafael," sigaw ni Alona. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng galit at sakit. "Simula nang dumating ka, puro gulo na lang ang dala mo. Ang tahimik naming buhay, sinira mo. Ngayon, pati mga anak ko, idinadamay nila. Dahil sa'yo to." Natigilan si Rafael. Bawat salita ni Alona ay isang saksak. "Hindi ko to ginusto, Alona." "Pero nangyari na," putol ni Alona. Pumasok siya sa loob ng kanilang kwarto at kinuha ang isang maliit na lata kung saan niya itinatago ang lahat ng kanyang kinita. Inihagis niya ito sa paanan ni Rafael. Kumalat ang mga barya at lukot na pera sa sahig. "Heto, yan na lahat ng naipon ko. Bayad ko sa'yo. Hindi sapat, alam ko. Pero ibabalik ko ang lahat, bawat sentimo. Layuan mo lang kami. Please, Rafael. Parang awa mo na." Ang galit ay napalitan ng pagmamakaawa.
Napaluhod si Alona sa sahig, humahagulgol. Ang babaeng matatag na nakilala niya ay tuluyan ng gumuho. Napakasakit para kay Rafael na makita siyang ganoon. Gusto niyang yumuko, yakapin siya, at sabihing aayusin niya ang lahat. Pero alam niyang hindi yun ang kailangan ni Alona ngayon. Habang nakaluhod si Alona, umiiyak. Kinuha niya ang mga laruang binigay ni Rafael sa mga anak niya. Isang maliit na kotse-kotsehan at isang manika. Dahan-dahan niyang ipinatong ang mga ito sa tabi ng nagkalat na pera. Isang simbolikong pagsasauli. Isang pagputol ng lahat ng ugnayan. Umalis ka na! Hikbi niya. Tumalikod si Rafael. Dahan-dahan. Bawat hakbang palayo ay parang may humihila sa kanyang puso. Huminto siya sa may pintuan. Ang likod ay nakaharap pa rin kay Alona. Akala ni Alona ay aalis na siya. Iyon na ang katapusan. Pero hindi siya umalis. Humarap siyang muli. Ang mukha niya ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Alona dati. Isang halo ng sakit, determinasyon, at isang bagay na mas malalim pa. Kung gusto mong umalis ako, aalis ako. Sabi niya, ang boses ay kalmado pero matatag. Pero hindi ngayon. Lumapit siya. Lumuhod sa harap ni Alona, kapantay ng kanyang mga mata. Hindi ako aalis habang mag-isa kang lumalaban. Nandito ako, Alona. Hindi bilang isang investor na naniningil ng utang. Nandito ako bilang isang tao na ayaw makitang sinasaktan ang pamilya niya. Pamilya. Ang salitang yon ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo ni Alona. Bigla, ang galit niya ay nawala. Ang sakit ay naroon pa rin, pero hindi na siya nag-iisa sa pagbuhat nito. Tumingin siya sa mga mata ni Rafael. At sa unang pagkakataon, nakita niya ito. Ang totoong Rafael. Ang kaluluwa sa likod ng bilyonaryo. Isang kaluluwang sugatan din, tulad niya. Hindi na siya nagsalita. Hinayaan na lang niya ang sarili niyang umiyak. At sa pagkakataong ito, hindi na niya itinulak palayo ang kamay ni Rafael na dahan-dahang humawak sa kanya. Ang salitang pamilya ay nagbago ng lahat. Para itong isang sinag ng liwanag sa pinakamadilim na gabi ni Alona. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang may dumamay sa kanya. Hinayaan niyang may sumalo sa bigat na matagal na niyang pinapasan mag-isa. Kinabukasan, ang umiyak na si Alona ay napalitan ng isang Alona na may bagong determinasyon. Hindi na siya takot. Ngayon, handa na siyang lumaban. Anong plano? Tanong niya kay Rafael habang nagtitimpla siya ng kape para sa kanilang dalawa sa loob ng kanyang maliit na kwarto. We fight back. But this time, we do it your way. Sagot ni Rafael. Legally. Cleanly. Ang unang hakbang, humanap ng abogado. Hindi isa sa mga corporate lawyers ni Rafael, kundi isang abogado na sanay sa mga kaso ng maliliit na tao. Natagpuan nila si Attorney Lorna Reyes, isang matapang na abogada na may maliit na opisina sa Quiapo, kilala sa pagtulong sa mga inaapi. Ang unang kailangan natin ay ebidensya, sabi ni Attorney Reyes. Ang complaint sa school ay anonymous. Mahirap patunayan kung sino ang may gawa. Pero ang paninira sa social media at ang pagpapasira sa cart mo, pwede nating gamitan yan. Nagsimula ang kanilang investigasyon. Binalikan nila ang mga kapitbahay na nakarinig ng mga paninira. Sa una, marami ang takot magsalita. Ayoko nang makigulo dyan, Alona. Pasensya na. May pamilya din ako, alam mo na. Pero sa tulong ni Tess, na walang takot na kumatok sa bawat pinto, unti-unting may mga lumabas para magpatunay. Isinulat nila ang lahat ng testimonya. Si Rafael naman, sa unang pagkakataon, ay ginamit ang kanyang talino, hindi para kumita ng pera, kundi para maghanap ng hustisya. Magdamag silang magkasama sa isang maliit na internet cafe, hinahanap ang mga orihinal na post ng blog, tinutunton ang mga account na unang nagpakalat ng tsismis.
Sa gitna ng pagod at stress, ang kanilang pagsasama ay lalong tumibay. Nakita ni Alona ang isang Rafael na matiyaga, na kayang makibagay sa init ng internet cafe, kumakain ng biskwit at instant noodles. Nakita naman ni Rafael ang isang Alona na matalino, matapang, at may di matatawarang lakas ng loob. Isang gabi, habang pauwi sila mula sa opisina ni Attorney Reyes, muli na namang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong sila sa ilalim ng waiting shed. Naaalala mo ba nung una tayong nagkita? Tanong ni Alona. Umuulan din noon. Ngumiti si Rafael. Oo, ang sungit mo noon. Ikaw kaya ang masungit, tawa ni Alona. Sa ilalim ng waiting shed na yon, sa gitna ng malakas na ulan, nakalimutan nila sandali ang kanilang mga problema. Nagtawanan sila, nagkwentuhan, at sa sandaling iyon, hindi sila ang bilyonaryo at ang labandera. Sila lang ay si Raf at si Alona. Nang tumila ang ulan, napansin ni Alona na may mantsa ng putik ang mamahaling sapatos ni Rafael. Yumuko siya at sinubukang punasan ito gamit ang panyo niya. Huwag na! Pigil ni Rafael. Hinawakan ang kanyang kamay. Nagkatitigan sila. Ang mga kamay nila ay magkahawak pa rin. Dahan-dahan, inilapit ni Rafael ang kanyang mukha. Akala ni Alona ay hahalikan siya nito. Ngunit sa halip, marahan nitong idinikit ang kanyang noo sa noo ni Alona at sabay silang pumikit. We will win this, bulong niya. Kinabukasan isang magandang balita ang dumating. Alona, Rafael, halik kayo. Sigaw ni Tess, tumatakbo papalapit sa kanila, hingal na hingal. May naalala ako. Ano yon, Tess? Nung gabing nasira ang gulong mo, naalala ko, may nakita akong mamahaling kotse na pumarada doon sa may kanto. Itim, katulad ng kay Selena. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Rafael. Oo, at hindi lang yan, sabi ni Tess. Tila nanalo sa loto. May bagong install na CCTV, yung pawn shop sa tapat. Baka sakaling nahagip. Nagkatinginan si Alona at Rafael. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Isang piraso ng ebidensya na maaring magbago ng lahat. Dala ang bagong pag-asa, agad na tinungo ni na Alona at Rafael. Kasama si Tess, ang pawn shop. Sa una, nag-aalangan ang may-ari na ibigay ang kopya ng CCTV footage. Naku, mahirap yan. Baka madamay pa ako, sabi ng matandang insik. Pero sa tulong ng isang formal na request letter mula kay Attorney Reyes at sa makiusap na rin ni Rafael, pumayag din ito. Sa maliit na monitor, sabay-sabay nilang pinanood ang recording. Malabo. Mababa ang kalidad. Hindi makikita ang plaka ng sasakyan. Pero naroon ito. Isang itim na luxury sedan, kaparehong-kapareho ng kotse ni Selena, huminto sa kanto ng eksaktong gabi kung kailan nasira ang gulong ni Alona. Isang anino ang bumaba, lumapit sa pwesto ng cart at mabilis na bumalik. Hindi ito sapat para idiin si Selena sa korte, pero isa itong malakas na ebidensya ng kanyang presensya. Isang malaking hakbang. Habang si Alona at Tess ang nangangalap ng testimonya, si Rafael naman ay nasa kanyang teritoryo. Sa loob ng kanyang opisina, kasama ang kanyang pinakamagagaling na financial analyst, sinuyod nila ang bawat transaksyon ng Vergara Corp. Bingo! Sabi ni Rafael. Itinuturo ang isang dokumento sa screen, isang charitable donation na nagkakahalaga ng malaking pera. Ang tumanggap? Isang maliit na foundation na ang pangulo ay pinsan ng city official na nagpabawi ng permit ni Alona. May hawak na silang baril. Ngayon, kailangan na lang nilang itutok ito ng tama. Sa gitna ng lahat ng tensyon, napansin ni Alona ang pagod sa mukha ni Rafael at ang takot sa mga mata ng mga kapitbahay na tumutulong sa kanya. Kailangan nila ng pahinga. Kailangan nilang maalala kung para saan ang laban na ito. Kaya naman, nag-organisa siya ng isang maliit na salo-salo sa kanilang eskinita. Isang paraan ng pasasalamat.
Nag-ambagan ng lahat. May nagdala ng pansit, may nagluto ng kanin, at si Tess naglabas ng kanyang karaoke machine. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Rafael Ilustre ang isang tunay na fiesta sa komunidad. "Sir Raf, halika, mag-ihaw ka dito." Sigaw ng isang tricycle driver, inaabutan siya ng tong. Tumingin si Rafael sa nagbabagang uling at sa hilaw na pork BBQ na nakababad sa marinade. Lumingon siya kay Alona na parang humihingi ng tulong. Ngumiti lang si Alona. "Kaya mo yan." Lumpit si Rafael sa ihawan. Medyo naiilang. Sa unang pag-ihip niya sa uling, napunta sa mukha niya ang lahat ng abo. Nagtawanan ang lahat. "Hindi ganyan, sir. Ganito oh." Turo ni Mang Tonyo, isa sa mga kapitbahay. Sa gitna ng aso ng tawanan at ng mga tukso ni Tess. "Naku sir, baka pati kilay niyo masunog." Isang bagay ang nangyari. Tumawa si Rafael. Hindi isang pilit na ngiti, isang malakas at totoong tawa. Nakita ni Alona ang saya sa mga mata nito, isang saya na alam niyang hindi nabibili ng pera. Nang gabing iyon, habang kumakain sila sa isang mahabang lamesang gawa sa pinagdugtong-dugtong na mga mesa, naramdaman ni Rafael ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Tahimik si Tita Victoria, sabi ni Rafael kay Alona habang nagkakape sila. Masyadong tahimik, nakakakaba. Tila dininig ng langit ang kanyang sinabi. Isang makintab na itim na van, mas malaki at mas bago kaysa sa kotse ni Selena, ang dahan-dahang pumasok sa kanilang eskinita. Tumigil ang kantahan, tumahimik ang lahat, bumukas ang pinto at bumaba si Tita Victoria Vergara. Hindi siya mukhang galit, hindi siya naninigaw. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ang buhok ay nakapusod ng maayos. Kalmado ang kanyang mukha, pero ang aura niya ay nagpapatigil ng hininga. Naglakad siya diretso papunta sa lamesa ni na Alona at Rafael. Hindi niya pinansin ang kanyang pamangkin. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Alona. "Maari ba kitang makausap? Pribado," sabi ni Tita Victoria. Ang boses ay mahinahon, pero may bigat ng isang utos. Pumasok sila sa maliit na kwarto ni Alona. Umupo si Tita Victoria sa plastik na bangko na minsan nang inupuan ni Rafael. "Alona," simulan niya, "ayoko nang paligoy-ligoy pa. Alam kong matalino ka. Alam mong hindi ka mananalo sa laban na ito, pero ayoko nang palakihin pa ang gulo." Kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang mamahaling bag. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa. "Magkano?" tanong niya. "Magkano ang kailangan mo para iwanan si Rafael at lumayo na kayo ng mga anak mo? Umalis kayo ng bansa, magsimula ng bagong buhay. Sabihin mo ang presyo mo." Hindi nagsalita si Alona. Ngumiti si Tita Victoria. Kinuha niya ang isang pluma. "Sige, para hindi ka na mahirapan mag-isip." Pinirmahan niya ang tseke. Ang hindi niya nilagyan ay ang halaga. "Ikaw na ang maglagay ng numero," sabi ni Tita Victoria. Inilalapit ang blangkong tseke at ang pluma kay Alona. "Lahat ng tao may presyo. Ano ang sayo?" Nakatitig si Alona sa blangkong tseke. Ang papel na yun ay hindi lang basta pera. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Pambayad sa ospital kung magkasakit ang mga anak niya. Pang-tuition para sa magandang eskwelahan. Isang bahay na hindi na nila kailangang lisanin. Isang kinabukasang malayo sa kahirapan. Kailangan lang niyang isulat ang numero at isuko ang lahat. Dahan-dahan, kinuha ni Alona ang pluma. Ngumiti si Tita Victoria, isang ngitinasang ngiti ng tagumpay. Pero sa halip na sa tseke isulat, isinara ni Alona ang takip ng pluma. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang tseke sa lamesa, palapit kay Tita Victoria. "Pasensya na po kayo, ginang," sabi ni Alona. Ang boses ay kalmado at buo. Pero ang pagmamahal at dignidad, hindi po nabibili. Wala po silang presyo. Nawala ang nangiti sa mukha ni Tita Victoria.
Napalitan ito ng hindi makapaniwalang tingin na agad naging inis. Huwag kang magpakamartir, Hija. Alam nating pareho na iyan ang pinakamalaking pagkakamaling gagawin mo sa buhay mo. Tumayo si Alona, tinatanaw ang pinto kung saan naghihintay ang mga kaibigan niya, kung saan naghihintay si Rafael. Siguro po, sagot ni Alona. Pero mas gugustuhin ko pong mabuhay sa isang pagkakamali na pinili ko kaysa sa isang tagumpay na binili para sa akin. Tumayo na rin si Tita Victoria. Ang mukha ay nagdidilim sa galit. Sa tingin mo ba, maniniwala sa'yo si Rafael? Isang babaeng walang pinanghahawakan laban sa pamilyang nagpalaki sa kanya? Sa huli, dugo pa rin ang mananaig. Dugo sa dugo. Lumabas si Tita Victoria nang walang paalam. Pagdaan niya kay Rafael, tinitigan niya ito ng masama. Pinalaki kita para maging matalino, Rafael. Huwag mong hayaang isang babae ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin. Nang makaalis na ang van, lahat ng mata ay nasa kay Alona. Pumasok si Rafael sa kwarto. Ang blangkong tseke ay nasa lamesa pa rin. Anong nangyari? Tanong niya. Ikinuwento ni Alona ang lahat. Habang nagsasalita siya, pinagmasdan niya ang mukha ni Rafael. Hinahanap ang kahit katiting na pagdududa. Ang sinabi ni Tita Victoria, dugo sa dugo, ay tumatatak sa kanyang isipan. Nang matapos siya, hindi nagsalita si Rafael. Kinuha niya ang tseke. Tinitigan niya ito. Huminga siya ng malalim. Ito na, naisip ni Alona. Ito na ang sandaling pipiliin niya ang kanyang pamilya. Pero ang ginawa ni Rafael ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa harap niya, dahan-dahang pinunit ni Rafael ang tseke. Isang punit, 2, 3, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ang halaga mo, Alona, sabi ni Rafael. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Hindi kayang bilhin ng kahit anong pera sa mundo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Alona. At ang pamilya? Hindi lang ito tungkol sa dugo, tita. Ito ay tungkol sa kung sino ang handang lumaban para sa'yo. Sa sandaling iyon, lahat ng takot ni Alona ay nawala. Lahat ng pagdududa ay napawi. Alam na niya, ito na ang pamilya niya. Pero ang kanilang tagumpay ay panandalian lang. Biglang nagring ang telepono ni Rafael. Si Attorney Reyes ang kanilang abogada. Ang boses nito sa kabilang linya ay apurahan. Rafael, may problema tayo. Malaki. Anong problema, attorney? Kakatanggap ko lang ng kopya. Si Tita Victoria nyo nagsampa ng petisyon sa korte. Petisyon para saan? Tanong ni Rafael, kumunot ang noo. Narinig ni Alona ang sagot ng abogada mula sa telepono. Malinaw at nakakakilabot. Nagsampa siya ng petisyon para sa isang temporary restraining order. Hinihiling niya sa korte na pagbawalan kang lumapit o makipag-usap kay Alona at sa mga anak nito. Ano? Anong basihan niya? Ang basihan niya, sabi ng abogada, ay undue influence at psychological incapacity. Sinasabi niya na ikaw ay kasalukuyang wala sa tamang pag-iisip at ginagamit ka lang ni Alona para sa pansariling interes na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa yaman at negosyo ng pamilya Ilustre. Binitawan ni Rafael ang telepono. Ang kalaban nila ngayon ay hindi na lang basta naninira. Gusto nilang ipamukha sa buong mundo na si Rafael Ilustre ay isang taong baliw. At si Alona ang sakit na nagpapabaliw sa kanya. Ang balita ng petisyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang munting kampo. Ngayon, ang laban ay hindi na lang sa eskinita o sa social media. Ang laban ay dadalhin na sa korte. This is a classic move. Paliwanag ni Attorney Reyes sa kanyang maliit na opisina. Gusto nilang ipahiya si Rafael sa publiko. Gusto nilang palabasin na hindi siya competent magpatakbo ng negosyo. This is not just about you anymore, Alona.
This is a corporate power play. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking paghahanda. Hinati nila ang kanilang mga gawain. Si Attorney Reyes at Alona ang nakafocus sa paghahanda ng kanilang depensa laban sa mga paratang. Muli nilang kinapanayam ang mga kapitbahay. Kinuha nila ang sinumpaang salaysay ni Tess tungkol sa nakita niyang kotse. Maingat nilang inayos ang lahat ng ebidensya ng harassment, mula sa mga screenshot ng blog posts hanggang sa mga litrato ng sirang gulong. Si Rafael naman, kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan, ay naghahanda para sa opensiba. Binuksan nilang muli ang mga natuklasan nilang financial records ng mga Vergara. Bawat dokumento, bawat numero ay kanilang pinag-aralan. Isang gabi, habang mag-isang sinusuri ni Rafael ang mga lumang file ng kanyang ama, isang alaala ang bumalik sa kanya, isang pag-uusap na narinig niya noong bata pa siya. Ang kanyang ama at ang ama ni Selena nagtataalo sa loob ng library. May kinalaman sa isang malaking investment na nalugi. May binanggit na panloloko. Hinalungkat niya ang mga baul sa pinakalumang bodega ng kanilang opisina. At doon, sa ilalim ng mga maalikabok na papeles, nakita niya ito. Isang folder na may markang Confidential VC Project 2005. Sa loob, naroon ang lahat. Ebidensya ng isang malaking kaso ng estafa na kinasangkutan ng ama ni Selena. Isang kaso na tinakpan at inayos ng ama ni Rafael para protektahan ang pangalan ng dalawang pamilya. Ito na ang bala. Ang ultimate weapon. Pero ang paggamit nito ay may kapalit. Ang paggamit nito ay mangangahulugan na ilalabas niya sa publiko ang isang sikreto na pinilit itago ng kanyang ama. Masisira hindi lang ang mga Vergara, kundi mababahiran din ang legasiya ng mga ilustre. Ang bigat ng desisyon ay halos magpaguho sa kanya. Anong gagawin mo? Tanong ni Alona nang makita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Rafael. Itatapon ko ba ang lahat ng pinaghirapan ng ama ko para sa laban na ito? Lumapit si Alona. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael. Ang ama mo. Sigurado akong gugustuhin niyang gawin mo kung ano ang tama. Ang isang legasya na binuo sa kasinungalingan ay hindi tunay na legasya, Rafael. Sa gitna ng paghahanda, isang maliit na kamay ang umabot sa braso ni Rafael. Si Mira. May inabot itong isang papel, isang drawing, isang stick figure na may kapa, isang superhero na nakatayo sa harap ng isang maliit na bahay, pinoprotektahan ang tatlong mas maliliit na stick figures mula sa isang malaking anino. Si Tito Raf po iyan, mahinang sabi ni Mira. Ang superhero po namin. Niyakap ni Rafael ang bata. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pera, sa negosyo, o sa mga apelyido. Ito ay tungkol sa isang pamilyang nangangailangan ng superhero at gagawin niya ang lahat kahit ano pa ang kapalit. Dumating ang araw ng hearing, puno ang korte, nandoon ang media, ang mga usisero, ang mga miyembro ng alta sosyedad. Umupo si Tita Victoria at si Selena sa kabilang panig. Ang mga mukha ay kampante. Ang kanilang abogado, isang kilalang corporate lawyer, ay nagsimulang magpresenta. Ipinipinta nila ang isang larawan ni Rafael na nalululong sa isang mapanlinlang na relasyon, nagwawaldas ng pera ng kumpanya, at nagpapakita ng mga senyales ng mental instability. And for our first witness, sabi ng abogado ng mga Vergara, we would like to call on the stand Mrs. Marites Cruz. Nanlamig si Alona. Si Aling Marites, ang kapitbahay niyang unang nagkalat ng tsismis. Tumayo si Aling Marites, umiiwas ng tingin kay Alona at naglakad papunta sa witness stand. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Mrs. Cruz, simula ng abogado. Bilang kapitbahay, anong klaseng ina si Alona Santos? Huminga ng malalim si Aling Marites at binitawan ang mga salitang parang lason. Pabaya po siyang ina. Laging wala sa bahay.
Kung sino-sinong lalaki ang kasama, naaawa po ako sa mga bata. Isang kasinungalingan, isang malaki at nakamamatay na kasinungalingan, sinabi sa ilalim ng isang panunumpa. Gumuho ang mundo ni Alona. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Alona. Ang bawat kasinungalingan ni Aling Marites ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Tumingin siya kay Rafael, ang mga mata ay puno ng sakit at takot. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Isang mahigpit na hawak na nagsasabing, magtiwala ka. Nang matapos ang abogado ng mga Vergara, tumayo na si Attorney Lorna Reyes para sa cross-examination. Mrs. Cruz, mahinahon niyang simula. Sabi niyo, pabayang ina si Alona. Gaano kayo kasigurado dyan? Sigurado po. Mayabang na sagot ni Marites. Kung gayon, alam niyo po ba na si Alona ay personal? Na naglalakad papunta at pauwi mula sa eskwelahan para sunduin ang kanyang anak na si Mira. Araw-araw, umulan man o umaraw. Natigilan si Marites. Hindi po. Alam niyo po ba na minsan ay hindi siya kumakain ng hapunan para lang maibili ng gamot ang kanyang bunsong anak? Hindi rin po. Isa na lang pong tanong, Mrs. Cruz, sabi ni Attorney Reyes, lumapit sa witness stand. Noong isang linggo noong Martes, nakita ko po kayo sa isang sanglaan sa kabilang bayan. Isinasangla niyo po itong kwintas. Inilabas ni Attorney Reyes ang isang litrato ng kwintas. Namutla si Marites. Wala kayong pakialam dyan. May pakialam po ako, Mrs. Cruz, mariing sabi ni Attorney Reyes. Dahil ang kwintas na yan ay kaparehong-kapareho ng kwintas na suot ni Mrs. Selena Vergara sa isang society magazine noong nakaraang buwan. At ang sanglaang iyon ay kilalang sanglaan na pag-aari ng pinsan ni Tita Victoria Vergara. Nagkagulo ang mga tao sa courtroom. Ang mukha ni Marites ay parang isang nahuling magnanakaw. Wala na siyang masabi. No more questions, Your Honor. Sunod na tinawag si Alona. Kalmado siyang umupo sa witness stand. Mrs. Santos, sabi ng abogado ng mga Vergara, ang tono ay puno ng pangiinsulto. Totoo ba na bago niyo makilala si Mr. Ilustre, kayo ay isang labandera at namumulot ng basura? Opo, sagot ni Alona. Walang bahid ng hiya. At ngayon, nakatira na kayo sa isang dissenting apartment na binabayaran niya. At may negosyo kayong pinuhunanan niya. Hindi ba't malinaw na ginagamit niyo lang siya para sa pera? Tumingin si Alona, hindi sa abogado, kundi sa mga taong nasa korte at sa huli, sa mga mata ni Tita Victoria. Ang kahirapan po ay hindi isang krimen, sabi ni Alona. Ang boses ay matatag at malinaw. Pero ang kasamaan, opo, at ang pagyurak sa dignidad ng isang tao dahil lang sa tingin ninyo ay mas nakatataas kayo. Iyan po ang pinakamalaking krimen sa lahat. Walang nakasagot. At sa huli, tinawag si Rafael sa witness stand. Hinarap niya ang abogado ng kanyang tita. Mr. Ilustre, aminin mo na, mula nang makilala mo ang babaeng yan, gumawa ka na ng mga desisyong hindi makakabuti sa kumpanya. You are emotionally compromised. Ngumiti si Rafael. You're right. I am emotionally compromised. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na emosyon. Tinuruan niya akong maging tao ulit. At paano mo maipapaliwanag ang mga paratang na ito sa kanya? Hindi ko kailangang ipaliwanag, sagot ni Rafael. Dahil ang mga paratang na yan ay gawa-gawa lang, bahagi ng isang desperadong plano para sirain ang isang mabuting tao. Inilabas ni Attorney Reyes ang mga ebidensya, ang testimonya ni Tess, ang screenshot ng mga blog, ang kopya ng CCTV footage at ang mga dokumento na nag-uugnay sa donasyon ng Vergara Corp sa city official. Bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ng kanilang kaso. Si Selena ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. Si Tita Victoria na natiling matigas, pero ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi maitago. Para tapusin ang lahat,
Tumingin si Rafael diretso sa kanyang tita. "Your Honor," sabi niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kung kailangan pa ng korte ng karagdagang ebidensya tungkol sa historya ng panloloko ng pamilyang Vergara, huminga siya ng malalim. Pwede nating pag-usapan ang nangyari noong taong 2005. Isang nakakabinging katahimikan, parang huminto ang oras. Lahat ng mata ay napunta kay Tita Victoria at Selena. Ang mukha ni Selena ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang mukha ni Tita Victoria, na kanina'y matigas na parang bato, ay nagpakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Rafael dati. Takot. Purong takot. Ang taong 2005 ay parang isang bombang walang tunog na sumabog sa loob ng korte. "Objection, Your Honor. Irrelevant." Sigaw ng abogado ng mga Vergara, pero ang boses niya ay may bahid ng panik. Pero huli na ang lahat. Ang reaksyon sa mukha ni na Tita Victoria at Selena ay sapat ng kumpirmasyon. "Hindi ko na kailangang ituloy," mahinahong sabi ni Rafael sa hukom. "Ang punto ko lang po ay ito. Ang mga taong may kakayahang manloko noon ay may kakayahan pa ring manloko ngayon. Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Tumayo si Selena, nanginginig. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Kasalanan niya ang lahat. Sigaw niya. Itinuturo si Tita Victoria. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. Sinabi niya sa akin ito lang ang paraan para bumalik ka sa akin, Raf. Para mailigtas ang pamilya natin. Napilitan lang ako." "Selena, tumahimik ka," utos ni Tita Victoria. Pero ang boses niya ay wala ng kapangyarihan. Ang pag-amin na yon, sa gitna ng korte, ang huling pako. Mabilis ang naging desisyon ng hukom. Ang petisyon laban kay Rafael ay ibinasura. Dismissed due to lack of merit and malicious intent. Hindi lang yon. Inutusan ng hukom ang prosecutor's office na maglunsad ng hiwalay na investigasyon laban kina Tita Victoria, Selena, at sa mga taong kasabwat nila para sa mga kasong perjury, harassment, at bribery. Tapos na, nanalo sila. Nang matapos ang sesyon, nagkagulo ang mga reporter. Mabilis na inilayo ni na Attorney Reyes, sina Alona at Rafael. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Alona si Selena, nakaupo sa isang tabi, mag-isang umiiyak. Wala na ang dating aura, wala na ang mamahaling damit at alahas. Ang natira na lang ay isang babaeng talunan at wasak. Naawa si Alona, pero sa halip na lapitan ito, nagpatuloy lang siya sa paglakad. Naintindihan niya ngayon. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang galit, kundi ang pagpapatuloy sa buhay at paghahanap ng sariling kaligayahan. Sa labas ng korte, sinalubong sila ng mga flash ng kamera at sandamakmak na tanong. "Mr. Ilustre, anong masasabi niyo sa pagkapanalo niyo? Totoo bang hihiwalayan niyo na ang inyong pamilya?" At isang tanong mula sa isang batang reporter ang tumagos sa lahat ng ingay. "Mr. Ilustre, isusuko niyo po ba ang lahat para sa babaeng ito?" Huminto si Rafael. Humarap siya sa mga kamera, hindi para sa kanila, kundi para sa buong mundo. Hinawakan niya ang kamay ni Alona at itinaas ito. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hindi ko isinusuko ang kahit ano," sabi niya. Ang boses ay puno ng kagalakan at katiyakan. "Sa katunayan, ngayon ko palang nakukuha ang lahat. Natahimik ang lahat. At sa katahimikang yon, dahan-dahan, silang naglakad palayo, hawak kamay, papalayo sa mga anino ng nakaraan at papalapit sa liwanag ng isang bagong simula. Ang pamilyang Vergara ay humarap sa pagbagsak. Ang kanilang pangalan ay nadungisan. Ang kanilang mga negosyo ay nagsimulang malugi. Si Tita Victoria ay naharap sa mga kaso. Si Selena ay umalis ng bansa. Dala ang kahihiyan. Pero para kina Alona at Rafael, hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kinabukasang haharapin nila ng magkasama
Ang tagumpay sa korte ay hindi nagdala ng mga marangyang selebrasyon. Sa halip, nagdala ito ng isang bagay na mas mahalaga pa: katahimikan. Bumalik sina Alona at Rafael sa kanilang simpleng mundo, pero sa pagkakataong ito, wala nang takot na bumabalot sa kanila. Ang mga bulong-bulungan sa kalye ay napalitan ng mga pagbati. Ang mga mapanghusgang tingin ay naging mga ngiti ng paghanga. Si Aling Marites ay lumipat ng tirahan sa sobrang hiya, at walang sino man sa komunidad ang nakaramdam ng panghihinayang. Si Rafael ay hindi umalis sa Ilustre Holdings, ngunit nagbago ang paraan ng kanyang pamumuno. Naglaan siya ng isang malaking pondo para sa isang bagong Social Responsibility Division na ang unang proyekto ay ang pagpapaunlad ng komunidad kung saan nakatira si Alona. Nagpatayo sila ng isang maliit na health center at isang aklatan para sa mga bata. Hindi ito pagkakawanggawa, sabi ni Rafael. Ito ay isang investment sa mga tao. Si Alona naman, sa tulong ng isang maliit na business loan, sa pagkakataong ito mula sa isang totoong bangko, ay pinalaki ang kape ni Mira. Mula sa isang depadyak na cart, ito ay naging isang maliit at kaaya-ayang coffee shop sa kanto. Ang una niyang kinuha bilang empleyado ay si Tess. "Manager na ako ngayon, Day. Bawal na akong tawaging Marites," tawa ni Tess. Ang coffee shop ay naging sentro ng kanilang komunidad. Naging lugar kung saan ang mga ina ay nagtitipon, nagpapalitan ng kwento at nagtutulungan. Ang bawat tasa ng kape ay may kasamang pag-asa. Isang hapon, habang abala si Alona sa pag-aasikaso ng mga customer, pumasok si Rafael. May dala siyang isang malaking balumbon ng papel. "Ano yan? Bagong kontrata?" Biro ni Alona. "Mas importante pa dyan," sabi ni Rafael. Inilatag niya ang papel sa lamesa. Isang architectural plan. "Ito ang magiging bahay natin." Pinakita niya ang isang simpleng bahay na may 2 palapag. Hindi ito isang mansyon, isang tahanan. May maliit na hardin sa harap para sa mga halaman ni Alona at may espasyo sa likod para paglaruan ng mga bata. At ang lokasyon nito? Sa loob mismo ng komunidad na kanilang tinutulungan. "Ayokong ilayo ka sa mundong nagpapasaya sa'yo," sabi ni Rafael. "Gusto kong maging bahagi niyan." Naluha si Alona, hindi sa lungkot, kundi sa purong kaligayahan. Sa araw na yon, isinara ni Alona ang coffee shop ng mas maaga. Nagpunta sila sa lumang pwesto sa gilid ng kalsada kung saan dating nakatayo ang kanyang coffee cart. Sa paglubog ng araw, sa harap ng lugar kung saan nagsimula ang lahat, lumuhod si Rafael Ilustre sa isang tuhod. Wala siyang dalang mamahaling singsing na may diamante. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang singsing na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng damo. "Pinagawa ko to kina Mira at Bunso kanina," sabi niya. Nanginginig ng bahagya ang boses. Hindi ito kumikinang, hindi ito mahal. Pero, "Alona, ito ang buong puso ko. Pakakasalan mo ba ako?" Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Alona, habang ang mga luha ng saya ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Habang magkayakap sila sa ilalim ng papalubog na araw, napatingin si Alona sa kanyang coffee shop sa di kalayuan. "Kape ni Mira," ang sabi sa signboard. At sa tabi nito, may idinagdag siyang maliit na tagline sa ilalim. Tahanan ng mga pusong naghihilom. Ang kanilang kabanata ng pakikipaglaban ay tapos na. Ang isang bagong kabanata, ang kabanata ng pagbuo ng isang pamilya at isang kinabukasan, ay ngayon pa lang nagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Rafael at Alona. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa amin hanggang sa dulo ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Alona
lalo na sa gabing inakala niyang mawawala na sa kanya ang lahat. Iyon ang pinakamahirap na bahaging isulat, isang paalala na minsan, ang pinakamatapang na puso ay kaya pa ring mabasag. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa inspirasyon ng mga totoong tao na nakikipaglaban araw-araw, hindi gamit ang yaman o kapangyarihan, kundi gamit ang tibay ng loob at dignidad. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig na kayang tumawid sa anumang agwat sa buhay. Isang paalala na ang tunay na paghilom ay nagsisimula hindi sa paglimot, kundi sa pagpapatawad. At sa bawat isa sa atin, gaano man kadilim ang gabi, laging may isang maliit na ilaw ng pag-asa na naghihintay, parang isang tasa ng mainit na kape sa pagtatapos ng isang mahabang araw. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa'yo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Alona, sa iyong palagay, kaya mo bang patawarin ang isang taong tulad ni Selena na labis na yumurak sa iyong pagkatao? Inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Ang iyong boses ay mahalaga sa aming komunidad at kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, mangyaring i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na mga puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso